Nakita ng bilyonaryo ang kanyang kasambahay na sumasayaw sa sala para sa kanyang anak na may espesyal na pangangailangan. Ang ginawa niya ay lubhang di inaasahan. Hindi kailanman inakala ni Mr. Ricardo Cardo Reyes na sa araw na iyon, pag-uwi niya ng maaga mula sa opisina, ang kanyang buhay ay magbabago ng tuluyan. Sa edad na 45, ang negosyanteng ito ay nakapagtayo na ng isang imperyo ng negosyo sa sektor ng teknolohiya na nagkakahalaga ng mahigit daan-daang milyong piso. Ang kanyang marangyang mansyon sa eksklusibong komunidad ng Ayala Alabang sa Muntinlupa ay perpektong simbolo ng kanyang tagumpay. Isang 5,000 nibo quadraud ng purong karangyaan na may 10 silid, isang Olympic-size na swimming pool, tennis court, at isang malawak na hardin na mas kamukha ng isang parke ng lungsod. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi naghanda kay Cardo sa kanyang matutuklasan tungkol sa babaeng naglilinis ng kanyang bahay sa loob ng 3 taon. Si Aling Beth Santos ay dumarating araw-araw ng alas 6 ng umaga sa marangyang bahay ng pamilya Reyes. Siya ay 42 taong gulang. Laging nakapusod ang buhok, laging malinis at maayos ang uniforme, at isang mahinang ngiti na bihirang napansin ni Cardo. Para sa kanya, si Aling Beth Santos ay isa lamang ordinaryong empleyado. Isang tahimik na anino na nagpapanatili ng ayos ng kanyang bahay habang itinayo niya ang kanyang imperyo. Nakakatanggap siya ng sweldo na PHP 8,000 kada buwan. Isang halaga na kayang gastusin ni Cardo sa isang beses na pagkain lamang sa pinakamahal na restaurant sa lungsod. Ngunit hindi alam ni Cardo na may inililihim si Aling Beth Santos na ikagugulat niya. Si Marco, ang kaisa-isang anak ni Cardo, ay isang 8 taong gulang na bata na may malalaking mata na puno ng kuryosidad. Ngunit nabubuhay siya sa sarili niyang mundo. Na-diagnose na may malalang autism sa edad na 3, bihirang magsalita ang bata at tila hindi alintana ang presensya ng mga tao sa paligid niya. Si Cardo, nalubog sa mga usapin sa negosyo at kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan 2 taon na ang nakalipas, ay halos hindi makatingin sa kanyang anak nang hindi nakaramdam ng paninikip sa dibdib. Ginugugol ni Marco ang kanyang mga araw na nakakulong sa kanyang silid, napapaligiran ng mga mamahaling laruan na hindi kailanman nakakuha ng kanyang atensyon. Samantala, ang hanay ng mga espesyalistang tagapag-alaga ay sumubok ng walang tagumpay na makabuo ng koneksyon sa kanya. Sa umaga ng Martes na iyon, umalis si Cardo ng bahay pasado alas 8:30, 8:30 AM, tulad ng dati. Minamaneho ang kanyang itim na Toyota Alphard na nagkakahalaga ng 18 milyong piso, PHP 1000, patungo sa kanyang opisina sa Bonifacio Global City, BGC. Puno ang kanyang schedule. Meeting sa mga Japanese investor ng alas 9, presentasyon ng bagong proyekto ng alas 11, tanghalian kasama ang alkalde ng 1:00 ng hapon. Nangako ang araw na iyon ng ilang milyong piso pa sa kanyang yaman. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cardo ay tatawag ang kanyang sekretarya ng alas 2 ng hapon ata sa PM para kanselahin ang lahat ng schedule dahil sa food poisoning na tumama sa kalahati ng executive team. Nainis dahil kailangan niyang umuwi sa gitna ng hapon, nagmaneho si Cardo sa traffic ng Maynila. Nagrereklamo tungkol sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga empleyado. Puno ang kanyang isip ng mga numero, kontrata at estratehiya sa merkado. Sa edad na 45, inilaan niya ang buong buhay niya upang gawing higanting korporasyon ang maliit na software company na minana niya sa kanyang ama. Wala siyang oras para sa maliliit na bagay, lalo na sa mga usaping pambahay. Ang kanyang bahay ay nagsisilbing isang marangyang hotel kung saan siya natutulog at nag-aalmusal bago tumungo sa kanyang pampinansyal na digmaan. Pagparada niya ng kotse sa garahe ng mansyon pasado alas 3:15 ng hapon. 3:15 PM, nakaramdam si Cardo ng kakaiba nang marinig ang mahinang musika mula sa loob ng bahay.
Hindi iyon ang uri ng tunog na karaniwang pinapatugtog sa kanyang bahay. Nagulat at medyo naiinis dahil may gumagamit ng kanyang imported na audio equipment, naglakad siya sa pinto sa gilid na direktang patungo sa kusina, nais malaman kung sinong empleyado ang nangahas na baguhin ang kapaligiran ng kanyang bahay. Ngunit habang dumadaan sa koridor patungo sa pangunahing sala, biglang natigil si Cardo. Ang kanyang nakita ay lubos na nakapako sa kanya. Doon, sa gitna ng kanyang marangyang sala, dahan-dahang sumasayaw si Aling Beth Santos na karga-karga si Marco. Ang musika ay isang waltz, isang malumanay na instrumental, at si Aling Beth Santos ay kumikilos ng may kahanga-hangang galing na para bang isang propesyonal na mananayaw. Ngunit ang pinakanakagulat kay Cardo ay ang ekspresyon ng kanyang anak. Ngumiti si Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang bata ay talagang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang nakalimutan na ni Cardo na mayroon. Ang tanawin ay napakaganda at nakakaantig. Maingat na karga-karga ni Aling Beth si Marco, ginagabayan ang maliliit nitong paa sa malumanay na pabilog na galaw sa marmol na sahig ng sala. Mahina siyang umuungol ng ibang melodiya mula sa musikang pinapatugtog at si Marco, na bighani, ay sumusubok na sundan ang ritmo gamit ang kanyang maliliit na kamay. Para bang may himalang bumabalot sa silid na matagal nang itinuturing ni Cardo na malamig at formal. Nananatili si Cardo na nakatago sa likod ng marmol na haligi na naghihiwalay sa koridor mula sa sala, pinagmamasdan ang eksenang nagpapabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang bahay, sa kanyang anak at sa kanyang empleyado. Sa halos 15 minuto, pinanood niya si Aling Beth Santos na nakikipag-ugnayan kay Marco sa paraang hindi nagawa ng sinumang mamahaling tagapag-alaga na kanyang inupahan. Ang bata ay hindi lamang naroroon at matulungin, kundi aktibong nakikilahok din, masaya at buhay. Nang matapos ang musika, umupo si Aling Beth sa sahig sa tabi ni Marco at nagsimulang makipag-usap sa kanya sa isang matamis at pasensyosong tono. Sa ganap na pagkagulat ni Cardo, si Marco ay sumagot, hindi sa malinaw na salita, kundi sa mga tunog, galaw at ekspresyon na tila perpektong naiintindihan ni Aling Beth Santos. Para bang nakikipag-usap siya sa lihim na wika ng bata, isang wika na hindi kailanman naunawaan ni Cardo, ang mismong ama. Tumayo si Aling Beth Santos at naglakad patungo sa grand piano na pinalamutian ang sulok ng silid. Binili ni Cardo ang instrumentong iyon sa halagang PHP 700,000 para lamang ipagmalaki dahil walang sinuman ang marunong tumugtog nito sa bahay. Ngunit umupo si Aling Beth Santos sa harap ng mga tuts ng piano at nagsimulang tumugtog ng isang klasikong piyesa na may teknik na nagpabigla kay Cardo. Hindi ito simpleng mga akordeng o pangunahing melodiya. Ito ay Chopin's Nocturne in E-flat major, Opus 9, number 2. Nakilala ni Cardo ang piyesa dahil madalas itong pinapakinggan ng kanyang yumaong asawa. Lumapit si Marco sa piano at inilagay ang kanyang maliliit na kamay sa mababang tuts, lumilikha ng isang simpleng harmoniya na perpektong sumama sa melodiya ni Aling Beth Santos. Ang dalawa ay tila lubos na magkasundo. Lumilikha ng musikang pumupuno sa bahay ng mga emosyon na hindi naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alam kung dahil sa kagandahan ng eksena o dahil sa sakit ng pagtanto kung gaano siya kalayo sa kanyang sariling anak. Noon, nagpasya si Cardo na magpakita. Umuho siya ng mahina at naglakad patungo sa sala, nagpapanggap na kararating lamang. Agad na tumayo si Aling Beth Santos mula sa piano. Namula ang kanyang mukha sa hiya at bumalik si Marco sa kanyang karaniwang estado ng paghihiwalay na para bang ang himala ay nabasag ng isang sumpa. Paumanhin po, Sir Cardo, sabi ni Aling Beth Santos habang kinikinis ang kanyang uniforme nang may nerbiyos. Hindi ko po alam na maaga kayong umuwi. Si Marco po kasi medyo balisa at naisip ko po baka makatulong ang musika para kumalma siya. Tiningnan siya ni Cardo ng may pagkalito at kuryosidad. Sa loob ng 3 taon, si Aling Beth Santos ay halos hindi nakikita sa kanyang bahay.
Alam lang niya ang buong pangalan nito mula sa mga dokumento ng kontrata na si Marco ay malapit sa kanya at na mahusay niyang ginagawa ang paglilinis. Ngunit ngayon, sa harap ng di inaasahang sorpresa na ito, napagtanto niya na wala siyang alam kung sino talaga si Aling Beth Santos. Saan ka natutong magpiano ng ganyan? Tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi maitago ang kanyang pagkalito. Ibinaba ni Aling Beth Santos ang kanyang tingin na para bang sinasaktan siya ng tanong. Mahabang kwento po, Sir Cardo. Ayoko po sanang istorbohin kayo sa mga detalye ng aking personal na buhay. Ngunit ayaw tanggapin ni Cardo ang isang mailap na sagot. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa paraang hindi kinasasangkutan ng negosyo o pera. May oras ako, Anya. Nagulat sa sarili niyang sagot. At gusto kong malaman, hindi kailanman nagre-react si Marco ng ganito sa sinuman. Sa 2 taon ng therapy, mga therapist, mga eksperto, walang sinuman ang nakagawa ng nagawa mo sa loob lamang ng 15 minuto. Nag-aatubili si Aling Beth Santos, sumulyap kay Marco, na ngayon ay naglalaro ng kanyang sariling mga daliri, muling nawawala sa kanyang panloob na mundo. Sir Cardo, kailangan ko po talagang tapusin ang paglilinis ng bahay. Hindi pa po naaayos ang labahan, at maaaring maghintay ang paglilinis, putol ni Cardo, gamit ang isang matigas na tono na epektibo sa mga boardroom. Gusto ko ng paliwanag ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Aling Beth Santos. Sandali, may nakita si Cardo sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman napansin noon. Hindi ito pagsunod o takot, kundi nasaktang dignidad. Sa lahat ng respeto, Sir Cardo, hindi ko po obligasyong ibahagi ang aking personal na buhay. Ginagawa ko po ang aking trabaho ng maayos, inaalagaan ang bahay ng may pagmamahal, at laging tinatrato si Marco ng may pagmamahal na nararapat sa kanya. Kung hindi po sapat iyon, ay hindi ito tungkol sa sapat o hindi, sabi ni Cardo. Napagtanto na gumamit siya ng mas agresibong tono kaysa sa kanyang nilayon. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang aking anak na halos hindi makapag-usap sa pinakamamahaling doktor sa bansa ay narito kanina, tumatawa at nakikipag-ugnayan sa iyo sa paraang hindi ko kailanman nakita. Tumugtog ka ng isang piyesa ni Chopin tulad ng isang propesyonal na pianista ng konsyerto. Hindi ito normal para sa isang kasambahay. Lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig bago niya pag-isipan ang mga kahihinatnan nito. Napasikip si Aling Beth Santos. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Cardo. Hindi na siya ang masunurin at tahimik na babaeng naglilinis ng kanyang bahay. Siya ay isang taong ganap na naiiba. Normal para sa isang kasambahay? Ulit ni Aling Beth Santos. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pinipigilang emosyon. Tama po kayo, Sir Cardo. Hindi po talaga ito normal. Tulad ng hindi normal na ang isang ama ay hindi alam na gustong-gusto ng kanyang anak ang classical music. Hindi normal na ang isang bata ay ginugugol ang kanyang mga araw na mag-isa sa silid habang ang kanyang ama ay masyadong abala sa pagtatayo ng imperyo upang mapansin na siya ay naroroon. Hindi normal. Paano ka nangahas? Sumabog si Cardo. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ikaw ang aking empleyado. Wala kang karapatang questionin ang paraan ng pagpapalaki ko sa aking anak o ang pamumuhay ko. Natakot si Marco sa sigaw. Nagsimulang umugoy pasulong at paatras, isang tanda ng stress na kinikilala ni Cardo. Agad na lumuhod si Aling Beth Santos sa tabi ng bata at nagsimulang umuungol ng mahina ang parehong melodiya tulad kanina. Dahan-dahang kumalma si Marco. Huminahon ang kanyang katawan sa tunog ng kanyang boses. Pinagmasdan ni Cardo ang kanyang galit na nahaluan ng kakaibang pakiramdam ng kawalan ng halaga. Sa sarili niyang bahay, sa harap ng sarili niyang anak, pakiramdam niya ay isang estranghero siya. Si Aling Beth Santos, sa kabilang banda, ay tila alam na alam kung ano ang kailangan ni Marco. Patawad po,
sabi ni Aling Beth Santos, tumayo pagkatapos kumalma si Marco. Wala po akong karapatang magsalita ng ganoon. Alam ko po ang aking lugar sa bahay na ito. Ngunit si Cardo, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hindi sigurado kung ano ang lugar ng sinuman. Bakit hindi mo sinabi sa akin na maganda ang reaksyon ni Marco sa musika? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Sinabi ko po, sagot ni Aling Beth Santos ng simple. 3 beses. Minsan kay Manang Susan, ang dating head kasambahay niyo po. Minsan kay Ate Rose. At minsan direktang sa inyo 6 na buwan na ang nakakaraan nang dumaan kayo sa kusina habang pinapakain ko si Marco ng tanghalian. Sinabi niyo po na wala kayong oras para pag-usapan ang mga paraan ng paglibang sa bata at dapat akong mag-focus sa paglilinis. Nakaramdam si Cardo ng kakaibang bigat sa kanyang tiyan. Hindi niya matandaan ang pag-uusap na iyon, ngunit hindi niya pinagdudahan na nangyari iyon. Ilang iba pang mahahalagang bagay ang kanyang pinabayaan sa kanyang patuloy na pagiging abala at ang piano? Tanong niya. Kailan mo pa natutunan tumugtog niyan? Malungkot na ngumiti si Aling Beth Santos. Mula po bata pa ako, Sir Cardo. 5 taong gulang pa lang. Pero mahaba rin po ang kwentong iyon. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Cardo. Sinabi ng kanyang sekretarya na gustong i-reschedule ng mga Japanese investor ang meeting para bukas at ilang iba pang appointment ang kailangang ayusin dahil sa food poisoning sa kumpanya. Ibinaba ni Cardo ang telepono at muling tiningnan si Aling Beth Santos na muling tahimik na nakikipag-ugnayan kay Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang hustong gulang na buhay, naharap si Cardo sa isang pagpipilian na hindi kinasasangkutan ng pera, kapangyarihan o negosyo. Maaari niyang balewalain ang kanyang nasaksihan, bumalik sa kanyang rutina at patuloy na tratuhin si Aling Beth Santos bilang isang hindi nakikitang empleyado. O maaari siyang gumawa ng isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon, huminto at totoong bigyang pansin ang isang tao. Ang mahabang kuwento na iyon, sabi ni Cardo, sa wakas, gusto kong marinig. Tiningnan siya ni Aling Beth Santos ng gulat. Sir Cardo, sigurado po kayo? Talaga pong ayoko po kayong abalahin. Sigurado ako, sagot niya, nagulat sa sarili niyang determinasyon. At tawagin mo si Marco. Kung pinapakalma siya ng musika, hayaan mong tumugtog ang musika. Noon, nagsimulang ikwento ni Aling Beth Santos ang kwento na magbabago ng tuluyan sa paraan ng pagtingin ni Cardo sa mundo sa paligid niya. At ang kanyang ibubunyag sa mga susunod na oras ay magiging lubhang nakakagulat, kaya't kukuwestiyunin ni Cardo ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa uri ng lipunan, dignidad ng tao, at ang tunay na halaga ng isang tao. Sinimulan ni Aling Beth Santos ang kanyang kwento habang nakaupo sa parehong sofa kung saan karaniwang tinitingnan ni Cardo ang mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Si Marco ay lumapit sa kanya ng natural na parabang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Pinagmasdan ni Cardo ang pagiging malapit sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang empleyado ng may paghanga at isang bagay na marahil ay inggit. Ang aking ama ay isang konduktor ng sinfonyeta ng Iloilo, sinimulan ni Aling Beth Santos. Ang kanyang boses ay kumuha ng ibang tono, mas banayad, na parabang ang pag-uusap tungkol sa kanyang nakaraan ay nagbago sa kanya sa ibang tao. Ang aking ina ay ang unang biolinista sa parehong orkestra. Lumaki ako na naririnig ang mga ensayo sa bahay, napapaligiran ng klasikong musika at mga instrumento. Kumunot ang noo ni Cardo. Ang Sinfonyeta ng Iloilo ay isang respetadong institusyon sa rehiyon. Ang isang konduktor ng orkestra sa ganoong antas ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga prestihiyosong artista na may mataas na edukasyon at disenteng sahod. Nagsimula akong magpiano sa edad na 5, patuloy ni Aling Beth Santos. Ang kanyang mga daliri ay hindi sinasadyang hinaplos ang buhok ni Marco na tila nabighani sa kanyang boses. Sa edad na 8, tumutugtog na ako ng Beethoven.
Sa edad na 12, tinanggap ako sa Konserbatoryo ng Musika sa Universidad ng Pilipinas bilang isang espesyal na estudyante. Sinabi ng aking mga magulang na mayroon akong pambihirang talento. Ang kwento ay nagsimulang magkaroon ng dimensyon na hindi inaasahan ni Cardo. Konserbatoryo ng Musika? Ulit niya. Iyan ay mataas na edukasyon, elitistang edukasyon. Tama po, kumpirma ni Aling Beth Santos. Isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa edad na 16, nakakuha ako ng scholarship upang mag-aral ng classical piano sa Konserbatoryo ng Musika sa Universidad ng Pilipinas, isa sa pinakaprestihiyosong institusyon sa bansa para sa pagsasanay ng mga profesional na pianista. Pakiramdam ni Cardo ay parang gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang Konserbatoryo ng Musika sa UP. Alam niya ang institusyon na iyon dahil minsan ay pinag-isipan niya na ipadala si Marco sa isang espesyal na paaralan doon. Iyon ay isa sa pinakamahusay na paaralan ng musika, tanong niya. Ang kanyang boses ay lumabas ng mas mababa kaysa sa kanyang nilayon. 5 taon sa Maynila, sabi ni Aling Beth Santos, nakatingin ngayon sa bintana ng sala na para bang nakikita niya hindi ang hardin ng marangyang bahay, kundi ibang lugar, ibang panahon. Nakamit ko ang degree sa piano performance na may pagpakadalubhasa sa European classical music. Nag-aral ako sa mga propesor na naging direktang estudyante ng mga dakilang maestro. Tumugtog ako sa mga concert hall na kailanman ay tinanggap ang mga pinakadakilang pianista sa kasaysayan. Gumawa si Marco ng mahina at musikal na tunog na para bang tumutugon sa emosyon sa boses ni Aling Beth Santos. Ngumiti siya sa kanya at patuloy na hinaplos ang kanyang buhok. Sa edad na 21, bumalik ako na may diploma na nagbukas ng mga pinto sa pinakamagagandang teatro at orkestra sa bansa. May mga alok na tumugtog sa Cultural Center of the Philippines, imbitasyon para sa recording ng CD, mga alok ng kontrata sa isang internasyonal na record label. Nagsimulang maunawaan ni Cardo na lubos niyang mali ang pagtatasa sa babaeng naglilinis ng kanyang bahay sa loob ng 3 taon. Ngunit nalilito din siya kung si Aling Beth Santos ay may ganoong edukasyon, ano ang ginagawa niya bilang isang kasambahay? Ano ang nangyari? Tanong niya, na inaasahan na ang kuwento ay hindi magtatapos ng masaya. Tumahimik si Aling Beth Santos nang ilang sandali, huminto ang kanyang mga daliri sa paghaplos sa buhok ni Marco. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay puno ng matagal ng kirot. Tinamaan ng stroke ang aking ama sa edad na 52. Ito ay biglaan at mapanira. Mula sa isang araw hanggang sa isa pa, ang konduktor na namumuno sa orkestra ng Onipong Musikero ay hindi na makahawak ng kutsara. Nagbago ang kapaligiran ng silid. Napagtanto ni Cardo na hindi lamang siya nahaharap sa isang pagbubunyag tungkol sa pinagmulan ni Aling Beth Santos, kundi pati na rin sa isang personal na trahedya. Ang aking ina ay nagkaroon ng matinding depresyon. Patuloy ni Aling Beth Santos. Ang makita ang lalaking mahal niya na naging musikal at kapartner niya sa buhay, na nakahiga ng walang magawa ay masyadong mabigat para sa kanya. Tumigil siya sa pagtugtog, tumigil sa pagkain ng maayos, tumigil sa pamumuhay. Gumalaw si Marco sa kandungan ni Aling Beth Santos na para bang nararamdaman ang kalungkutan sa kanyang boses. Agad niyang binago ang tono, ginawa itong mas malambot upang hindi siya maistorbo. Ako ay 22 taong gulang at may mga kontratang naggarantiya ng isang internasyonal na karera. Ngunit mayroon din akong pamilyang nawasak at mga magulang na nangangailangan ng buong pag-aalaga. Wala akong ibang pagpipilian. Kinansela ko ang lahat ng kontrata, tinanggihan ang lahat ng alok at bumalik sa Iloilo upang alagaan sila. Nagsimulang maunawaan ni Cardo ang dimensyon ng sakripisyo na iyon. Ang isang internasyonal na karera bilang isang classical pianist ay isang bagay na napakakaunting tao sa mundo ang kayang makamit. Binitawan iyon ni Aling Beth Santos upang alagaan ang kanyang pamilya. Sa loob ng 7 taon, inalagaan ko ang aking mga magulang. Kailangan ng aking ama ng physiotherapy, speech therapy,
at napakamahal na gamot. Kailangan ng aking ina ng psychiatric counseling at controlled medication. Hindi sakop ng health insurance ang kalahati ng paggamot. Ibinenta ko ang aking piano, ibinenta ang mga bihirang partitura na aking kinolekta, ibinenta ang lahat ng may halaga. Tumigil si Aling Beth Santos ng ilang sandali na parabang ang mga susunod na salita ay napakasakit. Para bayaran ang paggamot, nagsimula akong magtrabaho bilang tagapagturo ng piano sa mga bata mula sa mayayamang pamilya. Nakakatuwa, ako na maaaring tumugtog sa pinakaprestihiyosong entablado sa Europa ay nagtuturo ng mga pangunahing scale sa mga anak ng mga negosyante na itinuturing ang piano bilang isang eleganteng libangan. Nakaramdam si Cardo ng kakaibang pagkabalisa. Siya mismo ang uri ng negosyante na mag-uupa ng tagapagturo ng piano para kay Marco para lamang sa status ng hindi talaga pinahahalagahan ang sining o ang guro. Ngunit hindi sapat ang mga pribadong leksyon. Patuloy ni Aling Beth Santos, ang mga gastusin sa medisina ay tumataas buwan-buwan. Nagkaroon ng iba pang komplikasyon ang aking ama. 2 beses kailangang i-ospital ang aking ina dahil sa tangkang pagpapakamatay. Nagsimula akong magtrabaho sa 3 iba't ibang trabaho. Nagtuturo sa umaga, naglilinis ng opisina sa hapon, tumutugtog ng piano sa mga kaganapan sa gabi. Ang kwento ay naging isang nakapanlulumong larawan kung paano lubos na mababago ng mga kalagayan sa buhay ang kapalaran ng isang tao. Si Cardo, na laging naniniwala na ang tagumpay ay bunga lamang ng kakayahan at pagsisikap, ay naharap sa katotohanan na minsan ang buhay ay nasisira na lamang anuman ang talento o dedikasyon. 5 taon na ang nakakaraan, tuluyang natalo ang aking ina sa depression, sabi ni Aling Beth Santos. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi na niya kayang makita ang aking ama sa ganoong kalagayan at makita kung paano nasira ang aming pamilya. Uminom siya ng labis na antidepressant sa madaling araw ng Disyembre. Gumawa si Marco ng mahinang tunog at niyakap ang braso ni Aling Beth Santos na parabang alam niyang kailangan niya ng pampalubag loob. Nanatiling tahimik si Cardo, hindi alam kung ano ang sasabihin sa harap ng ganoong kalalim na kalungkutan. 6 na buwan pagkatapos, namatay ang aking ama dahil sa iba pang komplikasyon ng stroke. Sa palagay ko, sa isang paraan, namatay siya dahil sa pagkabali ng puso. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ang aking ina. Huminga ng malalim si Aling Beth Santos bago magpatuloy. Ako ay nag-iisa sa mundo sa edad na 29 na may utang sa ospital na mahigit PHP 350,000, walang bahay na aking isinangla para bayaran ang paggamot at walang pag-asa. Lahat ng aking edukasyon sa musika ay parang walang silbi sa harap ng pangunahing pangangailangan para mabuhay. Nagsimulang maunawaan ni Cardo kung bakit ang isang pianista na nagtapos sa UP College of Music ay naglilinis ng kanyang bahay. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Doon ko nakilala si Mayumi, sabi ni Aling Beth Santos. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula siyang magkuwento, isang taos-pusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mayumi, tanong ni Cardo. Ang aking anak po, sagot ni Aling Beth Santos nang simple. Pakiramdam ni Cardo ay parang sinuntok siya sa tiyan. May anak si Aling Beth Santos. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa kanyang bahay, hindi niya kailanman tinanong kung may pamilya ba siya, anak, pangarap o anuman. Para sa kanya, isa lamang siyang empleyado. Si Mayumi ay 12 taong gulang na ngayon, patuloy ni Aling Beth Santos. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa pag-uusap tungkol sa kanyang anak. Siya ang pinakamatalinong taong kilala ko. Siya ay nasa grade 7 sa isang pampublikong paaralan, ngunit may mga marka na ikahihiya ng sinumang estudyante ng pribadong paaralan. Pangarap niyang maging doktor. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo mula sa kandungan ni Aling Beth Santos at tiningnan siya ng may atensyon na parabang alam niyang may pinag-uusapan silang mahalaga. Nang malaman kong buntis ako, kararating ko pa lang mula sa pagkawala ng aking mga magulang at nakatira sa isang simpleng boarding house sa sentro ng Iloilo.
Ang ama ni Mayumi ay isang musikero na nakilala ko habang nagtatrabaho sa gabi. Nang malaman niya ang aking pagbubuntis, naglaho siya. Hindi na muling nagpakita. Sinubukan ni Cardo na isipin si Aling Beth Santos, isang babaeng may internasyonal na mataas na edukasyon, buntis at nag-iisa sa isang simpleng boarding house. Ang larawan ay lubhang nakakagulo sa kanya. Habang buntis ako, nagtrabaho ako hanggang sa huling araw. Naglilinis ng bahay sa umaga, nagtuturo ng pribado sa hapon, tumutugtog sa mga party sa gabi. Inipon ko ang bawat piso upang matiyak na si Mayumi ay ipanganak na may disenteng medikal na pag-aalaga. Tiningnan ni Aling Beth Santos si Marco nang may pagmamahal bago magpatuloy. Nang ipanganak si Mayumi, ipinangako ko sa kanya na anuman ang kailangan kong gawin, magkakaroon siya ng pagkakataon na kinuha sa akin ng buhay. Mag-aaral siya, magiging doktor siya kung gusto niya. Hindi siya lilimitahan ng mundo dahil sa kanyang kapanganakan. Nagsimulang makita ni Cardo si Aling Beth Santos sa ganap na ibang liwanag. Hindi lamang siya isang kasambahay, siya ay isang ina na lumalaban upang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang anak na babae, tulad ng gusto niyang bigyan ng pinakamahusay na kinabukasan si Marco. 3 taon na ang nakalipas, sinabi ng isang kaibigan sa akin ang tungkol sa bakanting trabaho sa inyong bahay. Sabi niya, maganda ang sweldo, madalas maglakbay ang amo at magkakaroon ako ng katatagan. Iyon mismo ang kailangan ko. Isang permanenteng trabaho na kayang bayaran ang tuition ni Mayumi sa pribadong paaralan at may matitira pa para sa kanyang kinabukasan. Pribadong paaralan? Tanong ni Cardo. Sa sweldo ng kasambahay? Malungkot na ngumiti si Aling Beth Santos, Sir Cardo, mula sa PHP 8,000 na natatanggap ko dito, PHP 3,500 ay para sa tuition ni Mayumi. PHP 1,500 ay para sa upa ng aming maliit na apartment, PHP 1,000 ay para sa pagkain, PHP 700 ay para sa transportasyon. Ang natitira ay para sa mga libro, damit at ipon niya para sa kolehiyo. Nagbilang si Cardo sa kanyang ulo at napagtanto na si Aling Beth Santos ay nabubuhay sa minimal na pinansyal na margin. Halos walang natira para sa kanyang sarili. At hindi ka na muling tumugtog ng piano ng propesyonal? Tanong niya. Dito ako tumutugtog, sagot ni Aling Beth Santos, nakatingin sa grand piano sa silid. Pagkatapos kong maglinis at si Marco ay nasa kanyang silid, minsan tumutugtog ako ng ilang minuto. Iyon na lang ang nag-uugnay sa akin sa kung sino ako noon. Tiningnan ni Cardo ang kanyang PHP 700,000 na piano at napagtanto ang kabalintunaan. Ang instrumento ay nakahanap ng tunay nitong layunin nang tugtugin lamang ni Aling Beth Santos. Para sa kanya, ito ay isang mamahaling palamuti lamang. Palaging gustong-gusto ni Marco kapag tumutugtog ka. Tanong ni Cardo. Mula sa unang araw, sagot ni Aling Beth Santos. Sa unang linggo ko dito, lumabas siya sa sala habang tumutugtog ako. Nakaupo lang siya sa pinto, nakikinig. Nang sumunod na araw, nangyari din ang parehong bagay. Sa loob ng isang linggo, nakaupo na siya sa sahig sa tabi ng piano habang tumutugtog ako. Nakaramdam si Cardo ng inggit at pagkakasala. Ang kanyang sariling anak ay nakabuo ng rutina, isang koneksyon sa kanyang empleyado at hindi niya kailanman napansin. Si Marco ang nagturo sa akin na ang musika ay isang universal na wika. Patuloy ni Aling Beth Santos. Maaring hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit naiintindihan niya ang bawat nota, bawat emosyon na ipinapahayag ko sa pamamagitan ng piano. Minsan, kapag tumutugtog ako ng malungkot na kanta, lumalapit siya at inilalagay ang kanyang kamay sa aking braso na parabang gustong magbigay ng aliw kay Marco. Na parabang naiintindihan niya na pinag-uusapan siya, gumawa ng musikal na tunog at hinaplos ng marahan ang braso ni Aling Beth Santos. Pinagmasdan ni Cardo ang natural na interaksyon ng dalawa at napagtanto na nawalan siya ng maraming taon ng pagkakataon na makakonekta sa kanyang anak. Bakit hindi mo kailanman ikinuwento ang iyong pinagmulan? Tanong ni Cardo.
Nag-atubili si Aling Beth Santos bago sumagot, Sir Cardo, sa lahat ng respeto, sa loob ng 3 taon ay hindi kayo nagpakita ng interes na malaman kung sino ako. Para sa inyo, ako ay isang kasambahay na nagpapanatili ng kalinisan sa bahay. Hindi iyon babaguhin ng aking edukasyon. Ang sagot ni Aling Beth Santos ay parang sampal sa mukha ni Cardo. Oo, totoo. Hindi siya kailanman nagpakita ng interes sa tao sa likod ng uniforme. Bukod pa rito, patuloy ni Aling Beth Santos, itinuro sa akin ng karanasan na ang mga taong tulad nyo ay hindi nakikita ang mga taong tulad ko bilang pantay-pantay anuman ang aming edukasyon. Para sa inyo, kung naglilinis kami ng inyong bahay, iyon ay dahil iyon ang aming lugar sa mundo. Gustong magprotesta ni Cardo, ngunit napagtanto niya na tama si Aling Beth Santos. Totoo, automatiko niyang ikinakategorya ito batay sa function, hindi kung sino siya bilang isang tao. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono sa bahay. Ipinaalam ng sekretarya ni Cardo na gustong makipag-online meeting ng mga Japanese investor ng 8:00 ng gabi upang pag-usapan ang mga detalye ng kontrata. Isang negosyo na nagkakahalaga ng $50 milyong ng Amerika ang nakataya. Tiningnan ni Cardo ang orasan, 5:30, 5 AM, na kailangan niyang maghanda para sa meeting, suriin ang mga dokumento, ayusin ang presentasyon. Iyon mismo ang sitwasyon na karaniwang nagpapalimot sa kanya ng iba pang bagay ng lubusan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Tiningnan niya si Aling Beth Santos na mahinang umuungol para kay Marco at napagtanto sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may mas mahalaga siyang kinakaharap kaysa sa pera. Maaaring maghintay ang meeting, sabi ni Cardo. Ibinaba ang telepono nang hindi sumasagot. Gusto kong malaman ang natitirang bahagi ng kwento. Tiningnan siya ni Aling Beth Santos ng gulat. Sir Cardo, kung iyon ay mahalaga para sa inyong negosyo, mahalaga, putol ni Cardo. Ngunit ito ay mahalaga rin. Magpatuloy ka. At noon, inihayag ni Aling Beth Santos ang pinakanakakagulat na lihim sa lahat. Isang bagay na magpapatanong kay Cardo hindi lamang sa kanyang mga paghuhusga, kundi sa buong pag-unawa niya sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ngunit ang isasalaysay niya pagkatapos ay magiging lubos na makakaapekto kaya't magbabago ng tuluyan ang kanilang relasyon at ang kinabukasan ni Marco. Ang ibinunyag ni Aling Beth Santos pagkatapos ay lubusang nagpatulala kay Cardo. Tiningnan ni Aling Beth Santos ng malalim ang mga mata ni Cardo na para bang sinusuri kung handa ba talaga siya sa kanyang ibubunyag. Nanatiling nakayuko si Marco sa kanyang kandungan, lubos na kalmado. Isang bagay na bihirang makita ni Cardo sa kanyang anak. Sir Cardo, sinimulan ni Aling Beth Santos, ang kanyang boses ay naging mas seryoso pa. Ang isasalaysay ko sa inyo ay maaaring magpabago sa inyong pananaw sa lahat, tungkol sa akin, tungkol kay Marco, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-aalaga sa isang bata na may espesyal na pangangailangan. Naramdaman ni Cardo na tumataas ang kanyang pagkabalisa. May isang bagay sa tono ni Aling Beth Santos ang nagpapahiwatig na ang pagbubunyag na ito ay magiging mas makabuluhan kaysa sa lahat ng naibahagi na niya. 2 taon na ang nakakaraan nang si Marco ay ginagamot pa ni Dr. Andrea Reyes, ang neuropsychologist na inupahan ninyo, sabi ni Aling Beth Santos. Nakausap niya ako ng pribado. Nasa London po kayo noon. Malabong naalala ni Cardo ang biyaheng iyon. Iyon ay isang mahalagang negosasyon na tumagal ng 2 linggo. Oo, naalala ko. Nag-aalala si Dr. Reyes sa pag-unlad ni Marco. Sinabi niya na kahit sa lahat ng mamahaling therapy, hindi siya umuunlad gaya ng nararapat na para bang may emosyonal na harang na hindi kayang abutin ng anumang kumbensyonal na pamamaraan. Kumunot ang noo ni Cardo. Hindi kailanman binanggit ito ni Dr. Reyes sa kanya. Anong uri ng harang? Emosyonal na pagpapabaya, sabi ni Aling Beth Santos ng simple, at ang mga salitang iyon ay tumagos kay Cardo tulad ng kutsilyo. Hindi umuunlad si Marco dahil pakiramdam niya
ay wala siyang matatag na emosyonal na koneksyon sa isang figure ng ama. Kailangan niya ng higit pa sa isang profesional na therapist. Kailangan niya ng pagmamahal, atensyon at patuloy na presensya. Naramdaman ni Cardo na umiinit ang kanyang mukha. Palagi akong umuupa ng pinakamahusay na profesional para kay Marco. Palagi ko siyang binibigyan ng pinakamahusay na pag-aalaga na kayang bilhin ng pera, ngunit hindi mo kailanman binigyan ng iyong presensya, sagot ni Aling Beth Santos ng walang agresyon, tanging malalim na kalungkutan sa kanyang boses. Tinanong ako ni Dr. Reyes, may karanasan ka ba sa mga bata na may espesyal na pangangailangan? Maaari mo bang tulungan si Marco sa mas malalim na paraan? Nagsimulang maunawaan ni Cardo na higit pa sa kanyang inakala ang relasyon sa pagitan ni Aling Beth Santos at ng kanyang anak. Doon ko ikinuwento ang tungkol kay Mayumi, patuloy ni Aling Beth Santos. At napagtanto ni Cardo na may isa pang layer ang kwento na hindi niya alam ano ang kinalaman ni Mayumi dito. Huminga ng malalim si Aling Beth Santos na para bang ang susunod na pagbubunyag ang pinakamahirap sa lahat, Sir Cardo. Si Mayumi ay may autism din. Pakiramdam ni Cardo ay parang tumigil ang mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking anak na babae ay na-diagnose na may mild autism sa edad na 4. Sa loob ng 8 taon, nag-aral ako, nagsaliksik, nagpakadalubhasa sa mga teknik ng pag-unlad para sa mga bata sa autism spectrum. Hindi dahil sa formal na akademikong edukasyon, kundi dahil sa agarang pangangailangan na tulungan ang aking sariling anak. Ang pagbubunyag na iyon ay humampas kay Cardo tulad ng tsunami. Si Aling Beth Santos ay hindi lamang isang pianist na nagtapos na naging kasambahay, siya rin ay isang ina na naging eksperto sa autism dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. Kaya naman naiintindihan mo si Marco sa paraang hindi kayang gawin ng sinuman, bulong ni Cardo. Tama po, kumpirma ni Aling Beth Santos. Nakilala ko sa kanya ang parehong mga pattern na napansin ko kay Mayumi. Ang paraan ng kanyang pagtugon sa musika, ang paraan ng kanyang paghahanap ng emosyonal na koneksyon sa pamamagitan ng sensory stimulus. Ang paraan ng kanyang pagsasara kapag nakaramdam siya ng banta o hindi naiintindihan. Gumawa si Marco ng mahinang tunog at tiningnan si Cardo na para bang alam niyang pinag-uusapan siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinitigan ni Cardo ng buong puso ang mga mata ng kanyang anak at sinubukang makita ang nakita ni Aling Beth Santos. Hiningi ni Dr. Reyes na tulungan ko si Marco ng impormal, patuloy ni Aling Beth Santos gamit ang mga teknik na binuo ko kay Mayumi. Ngunit hiniling niya sa akin na mangako na hindi ko sasabihin sa inyo dahil akala niya ay hindi ninyo matatanggap na mas marami akong alam tungkol sa inyong anak kaysa sa mga profesional na binabayaran ninyo. Nakaramdam si Cardo ng halo-halong galit at kahihiyan. Galit dahil ang kanyang sariling neuropsychologist ay nakikipagsabwatan sa kanyang empleyado sa kanyang likuran. Kahiyaan dahil inamin niya na maaaring tama ito tungkol sa kanyang reaksyon. Sa loob ng 2 taon, sabi ni Aling Beth Santos, inalagaan ko si Marco araw-araw, hindi lamang bilang kasambahay, kundi bilang isang informal na therapist. Gumagamit ng musika, sayaw, sensory games, alternatibong teknik ng komunikasyon, lahat ng natutunan ko sa pagtulong kay Mayumi. At nagtagumpay ito, sabi ni Cardo, na naaalala ang lahat ng maliliit na pag-unlad kay Marco na iniugnay niya sa napakamahal na profesional na therapy. Nagtagumpay po, kumpirma ni Aling Beth Santos. Umunlad ang kakayahan ni Marco sa komunikasyon, nagsimulang magpakita ng mas maraming pagmamahal, naging mas kalmado at bukas. Ngunit lahat ng pag-unlad ay ibinigay sa mga therapist na binayaran ninyo, hindi sa kasambahay na talagang gumawa ng trabaho. Nagsimulang mapagtanto ni Cardo ang laki ng sitwasyon na ito. Sa loob ng 2 taon, ang taong talagang tumulong sa kanyang anak ay ang taong itinuturing lamang niya bilang isang empleyado sa bahay. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Tanong niya. Dahil alam ko kung paano mag-isip ang mga taong tulad ninyo, sagot ni Aling Beth Santos, ang kanyang boses ay puno ng matagal ng kirot.
Kung alam ninyo na isang kasambahay ang naglalaro bilang therapist para sa inyong anak, sisantehin ninyo ako agad. Mas gusto ninyong magbayad ng milyon-milyong piso kada buwan para sa mga sertipikadong propesyonal kaysa maniwala na ang isang mahirap na babae ay may alam na mahalaga. Gustong tumanggi ni Cardo, ngunit alam niyang tama si Aling Beth Santos. Maaaring ganoon nga ang kanyang magiging reaksyon. Ngunit 3 buwan na ang nakakaraan, patuloy ni Aling Beth Santos, nagbago ang sitwasyon. Paano mo ibig sabihin? Tiningnan ni Aling Beth Santos si Marco nang may lambing na hindi kailanman nakita ni Cardo na ipinares sa kanyang anak. Nagsimulang tawagin ako ni Marco ng mama. Pakiramdam ni Cardo ay parang tinamaan siya ng kidlat. Ano siya? Hindi ng lantaran, hindi sa paraang mapapansin ng iba. Mabilis na paliwanag ni Aling Beth Santos nang makita ang ekspresyon ng pagkabigla sa mukha ni Cardo. Ngunit sa mga pribadong sandali, kapag kami lang ang magkasama, minsan ay bubulong siya, "Mama," kapag gusto niya ng atensyon ko o gumagawa ng mga galaw na natutunan kong kilalanin bilang pagpapantay. Nanatiling tahimik si Cardo ng ilang minuto, pinoproseso ang nakapanlulumong impormasyong ito. Tinawag ng kanyang anak ang ibang babae na mama at hindi ordinaryong babae kundi ang kanyang kasambahay. Sir Cardo, sabi ni Aling Beth Santos nang mahinahon, hindi ko kailanman ipinilit ito. Palagi kong sinisikap na idirekta siya, pinapaalalahanan siya na kayo ang kanyang ama, na ako ay si Aling Beth lamang. Ngunit para kay Marco, ako ang kumakatawan sa matatag na figure ng ina na nawala sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Naalala ni Cardo ang kanyang yumaong asawa, si Elena. Namatay siya ng 6 na taong gulang pa lamang si Marco. Sa edad na lubos na kailangan niya ng emosyonal na katatagan, si Cardo ay nalubog sa kalungkutan at negosyo, lalong lumayo sa kanyang anak, pinayagan ang mga profesional na alagaan ang kanyang emosyonal na pangangailangan. Pinalitan mo si Elena sa kanyang buhay. Sabi ni Cardo, mas para sa kanyang sarili kaysa kay Aling Beth Santos. Pinunan ko ang kawalan, pagtatama ni Aling Beth Santos. Ngunit hindi ko kailanman mapapalitan ang inang nawala sa kanya o balak palitan ang amang mayroon siya kung pahihintulutan ng amang iyon ang sarili niyang naroroon. Ang kritika ay banayad, ngunit tumama sa target. Naharap si Cardo sa katotohanan na emosyonal niyang pinabayaan ang kanyang anak, hinayaan ang isang empleyado na punan ang kawalan na dapat sana ay kanyang pinunan. 2 linggo na ang nakakaraan, patuloy ni Aling Beth Santos, may nangyari na lubhang nakakatakot sa akin. Tiningnan siya ni Cardo nang may atensyon. Naranasan ni Marco ang isang matinding krisis ng pagkabalisa sa umaga nang mahuli ako sa trabaho. Nagkaroon si Mayumi ng krisis ng autism noong gabing iyon at kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Dumating ako dito ng 10:00 ng umaga, hindi ng 6:00 tulad ng dati. Tumigil si Aling Beth Santos na para bang ang alaala ay gumugulo pa rin sa kanya. Sabi ng morning caregiver, ginugol ni Marco ang 3 oras na umuugoy sa sulok ng silid, umiiyak at inuulit ang mga tunog na hindi niya maintindihan. Nang dumating ako at makita niya ako, niyakap niya ako at hindi bumitaw sa loob ng 2 oras. Nagsimulang maunawaan ni Cardo na ang emosyonal na pagdepende ni Marco kay Aling Beth Santos ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Araw na iyon, napagtanto ko na hindi na maaaring ipagpatuloy ang sitwasyon na ito, sabi ni Aling Beth Santos. Na-develop ni Marco ang emosyonal na pagdepende sa akin na hindi malusog dahil isa lamang akong empleyado na maaaring sipain anumang oras. Naisip mong mag-resign? Tanong ni Cardo. Naisip ko, pag-amin ni Aling Beth Santos. Ngunit naisip ko rin si Mayumi, ang kanyang tuition, ang apartment na aming inuupahan, ang pinansyal na katatagan na ibinibigay sa akin ng trabahong ito. At naisip ko si Marco, kung ano ang mangyayari sa kanya kung bigla akong mawala sa kanyang buhay. Napilitan si Cardo na harapin ang komplikadong realidad kung saan walang simpleng solusyon,
Doon ko ginawa ang desisyon na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng aking trabaho, sabi ni Aling Beth Santos, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Cardo. Anong desisyon? Nagpasya akong sabihin sa inyo ang buong katotohanan, kahit alam kong maaaring mga hulugan ito ng aking pagtanggal, dahil si Marco ay nararapat na magkaroon ng isang amang naroroon at kayo ay nararapat na malaman kung sino talaga ang inyong anak at kung ano ang kanyang kailangan. Nanatiling tahimik si Cardo. Iniisip ang lakas ng loob na kinailangan ni Aling Beth Santos upang gawin ang desisyong ito. Isinalang-alang niya ang kanyang pinansyal na katatagan, ang kinabukasan ng kanyang anak, lahat ay para sa katapatan. Ngunit hindi pa tapos si Aling Beth Santos. At may isa pang bagay na kailangan ninyong malaman, aniya. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso pa. Tiningnan siya ni Cardo, handa na para sa isa pang sorpresa. Gusto ni Mayumi na makilala si Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Alam niya na nagtatrabaho ako sa isang pamilya na may autistic na anak. Sa loob ng 2 taon na ito, ibinahagi ko sa kanya ang mga teknik na ginagamit ko kay Marco at nagmungkahi siya ng mga bagong pamamaraan batay sa kanyang sariling karanasan. Na-develop ni Mayumi ang isang pambihirang emosyonal na kapanahunan dahil sa kanyang sariling autism at may natural na intuwisyon upang tulungan ang iba pang mga bata sa spectrum. Sinubukan ni Cardo na iproseso ang ideya na ang isang 12 taong gulang ay maaaring magkaroon ng mahalagang pananaw sa pag-aalaga sa kanyang anak. Sinabi ni Mayumi na gusto niyang maging espesyal na kaibigan ni Marco na maaari silang magtulungan. Ang mungkahi ay napakabihira kaya hindi alam ni Cardo kung paano magre-react. Ang una niyang reaksyon ay protektibo. Ayaw niyang ilantad si Marco sa mga estranghero. Ngunit pagkatapos, naalaala niya na si Aling Beth Santos ay hindi isang estranghero. Kilala niya si Marco ng mas mabuti kaysa sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, muling nagring ang telepono. Muli siyang pinaalalahanan ng kanyang sekretarya tungkol sa online meeting sa mga Hapon. Tiningnan ni Cardo ang orasan at napagtanto na alas 7:15, 7:15 p.m. na. 45 minutes na lang ang meeting. Sir Cardo, sabi ni Aling Beth Santos, tumayo at dahan-dahang inilagay si Marco sa sofa. Alam ko po na mayroon kayong mahalagang appointment. Ayoko po nang dagdagan pa ang inyong oras. Nasabi ko na po ang lahat ng kailangan kong sabihin, ngunit hindi kumilos si Cardo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang hustong gulang na buhay, ang isang business meeting ay hindi ang kanyang pangunahing prioridad. Maaaring maghintay ang mga Hapon, sabi ni Cardo. Ibinaba ang telepono nang hindi sumasagot o maaaring umatras sila sa negosyo. Wala akong pakialam. Tiningnan siya ni Aling Beth Santos ng gulat. Sir Cardo, kung iyon ay isang mahalagang kontrata, iyon ay isang multi-million-dollar na kontrata, sabi ni Cardo. Ngunit nalaman ko ngayon na may mas mahalaga kaysa sa pera. Iyon ay isang pahayag na hindi siya mismo makapaniwala na kaya niyang sabihin. Sa loob ng 20 taon, ang pera ang tanging sukatan ng tagumpay at kahalagahan. Gusto kong makilala si Mayumi, sabi ni Cardo. Nabigla si Aling Beth Santos. Sir Cardo, ang inyong anak, gusto kong makilala siya. Kung talagang matutulungan niya si Marco, kung kayong dalawa ay eksperto sa isang bagay na malinaw na hindi ko naiintindihan, kung gayon gusto kong matuto. Tumahimik si Aling Beth Santos ng ilang sandali, na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sigurado po kayo? Tanong niya sa wakas. Sigurado ako, sagot ni Cardo. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay tunay siyang sigurado sa isang bagay na hindi kinasasangkutan ng negosyo. Ngunit una, gusto kong malaman ang isang bagay. Ano? Sa lahat ng iyong edukasyon, sa lahat ng iyong karanasan sa autism, sa lahat ng taon na ito ng pag-aalaga kina Marco at Mayumi, ano ang iyong matapat na opinyon tungkol sa aking kakayahan bilang isang ama? Ang tanong ay lumabas mula sa isang bahagi ni Cardo na hindi niya alam na mayroon.
Isang bahagi na mahina na handang marinig ang masakit na kritika para sa personal na pag-unlad. Nag-atubili si Aling Beth Santos. Sir Cardo, hindi ko po sa tingin na ako ang may karapatang humatol. Iyon ang iyong lugar, putol ni Cardo. Mas kilala mo ang aking anak kaysa sa akin. Nakita mo ang pinsala na dulot ng aking kawalan. Gusto ko ang katotohanan, kahit masakit. Tiningnan ni Aling Beth Santos si Marco na tahimik na naglalaro ng kanyang sariling mga daliri, nawawala sa kanyang panloob na mundo. Kayo po ay isang napakatalinong tao. Sinimulan ni Aling Beth Santos ng maingat, nagpatayo ng isang imperyo ng negosyo, iginagalang sa mundo ng negosyo, may pambihirang katalinuhan para sa estratehiya at pamumuno. Naghintay si Cardo para sa alam niyang darating. Ngunit bilang isang ama, patuloy ni Aling Beth Santos, natatakot po kayo sa inyong sariling anak. Ang pahayag na iyon ay tumama kay Cardo tulad ng suntok sa tiyan. Takot po na hindi alam kung paano harapin ang kanyang autism. Takot na mabigo. Takot na hindi sapat ang husay. Kaya ipinasa niyo ang lahat ng emosyonal na pag-aalaga sa mga profesional. Inakala niyo na pera ang makalulutas sa lahat. Alam ni Cardo na tama ito. Ngunit ang marinig ang katotohanan ay nakapanlulumo. Hindi kailangan ni Marco ng perpektong ama, sabi ni Aling Beth Santos ng malumanay. Kailangan niya ng amang naroroon. Kailangang malaman na mahal siya ng walang kondisyon, na may halaga siya lampas sa kanyang mga limitasyon, na may isang tao sa mundo na nakakakilala sa kanya at tinatanggap siya kung ano siya. Paano kung hindi ko alam kung paano ito gagawin? Tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay lumabas ng mas mahina kaysa sa kanyang nilayon. Kung gayon, matuto kayo. Sagot ni Aling Beth Santos ng simple, tulad ng pag-aaral ninyo kung paano magtayo ng kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ng may dedikasyon, pasensya at pagmamahal. Tiningnan ni Marco si Cardo sa sandaling iyon na para bang alam niyang pinag-uusapan siya. Ang kanyang malalaking, ekspresibong mata ay nakatingin sa mga mata ng kanyang ama. At nakita ni Cardo doon hindi lamang ang autistic na kondisyon, kundi isang dalisay at mapagmahal na kaluluwa na naghihintay ng koneksyon. Paano ako magsisimula? Tanong ni Cardo. Magsimula sa pananatili. Sagot ni Aling Beth Santos. Bukas ng umaga pagdating ko, huwag agad pumunta sa opisina. Manatili kayo upang makita kung paano gumising si Marco, kung paano siya nagre-reaksyon sa araw, kung ano ang gusto niyang almusal. Pag-aralan ninyo ang kanyang rutina. Ang payo ay simple, ngunit para kay Cardo, ito ay isang radikal na pagbabago ng prioridad. At pagkatapos nito, patuloy niya, sumali sa rutina, tumulong sa paghahanda ng almusal, umupo sa tabi niya habang kumakain siya. Hayaan siyang masanay sa inyong patuloy na presensya. Ang autism ay tungkol sa predictability at seguridad. Kailangan ni Marco na malaman na makakaasa siya sa inyo. Tumango si Cardo, iniisip ang bawat payo. At ang musika, tanong niya, paano ko iyon magagamit upang makakonekta sa kanya? Ngumiti si Aling Beth Santos. Gustong-gusto po ni Marco kapag tumutugtog ako ng Debussy, lalo na ang Clair de Lune. Kung umupo kayo sa tabi ng piano bukas habang tumutugtog ako, baka magsimula siyang iugnay ang inyong presensya sa masayang sandali. Patuloy ka bang tutugtog para sa kanya? Tanong ni Cardo. Kahit pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon? Sir Cardo, sabi ni Aling Beth Santos, hindi po ako tumigil na maging pianista. Ang tanging nagbago ay ang lugar kung saan ako tumutugtog. Kung magagamit ko ang aking musika upang tulungan si Marco, iyan ang pinakamasarap na bahagi ng aking araw. Tiningnan ni Cardo ang kanyang PHP 70,000 na piano at napagtanto na sa wakas ay naiintindihan na niya ang tunay na halaga nito. At si Mayumi, tanong niya, kailan ko siya makikilala? Maaari siyang dumating sa Sabado, sabi ni Aling Beth Santos na nag-aatubili. Kung talagang sigurado kayo, sigurado ako. Diin ni Cardo, ngunit gusto kong gawin ito ng maayos. Gusto kong maramdaman niya na tinatanggap siya hindi bilang isang bisita sa bahay ng mayaman na hindi niya lugar.
Tiningnan siya ni Aling Beth Santos ng gulat. Sir Cardo, gaano po ang alam ni Mayumi tungkol sa bahay na ito? Tungkol sa aking sitwasyon sa pananalapi? Alam niyang nagtatrabaho ako sa isang malaking bahay, sa isang mayaman na pamilya, ngunit palagi kong itinuturo sa kanya na ang pinansyal na yaman ay hindi nagtatakda ng halaga ng isang tao. Tumango si Cardo ng may katalinuhan. Ngunit gusto ko na kapag dumating siya dito, maramdaman niya na siya ay isang espesyal na bisita, hindi ang anak ng kasambahay. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula kay Cardo ng natural na nagulat sa kanya. Taos-puso siyang nagmamalasakit sa damdamin ng isang 2 taong gulang na bata na hindi pa niya nakikilala. May kailangan akong itanong, sabi ni Cardo. Sa lahat ng panahong nagtrabaho ka dito, nag-alaga kay Marco, ginamit ang iyong edukasyon at karanasan, pakiramdam mo ba ay inabuso ka? Maingat na pinag-isipan ni Aling Beth Santos ang tanong. Inabuso. Malakas na salita po, Sir Cardo. Palagi kong alam na mas marami akong ginagawa kaysa sa trabaho na binabayaran ako. Ngunit alam ko rin na tinutulungan ko ang isang batang nangangailangan at nagbibigay iyon sa akin ng layunin. Ngunit nararapat kang kilalanin at bayaran ng nararapat, diin ni Cardo. Maaari po, pag-amin ni Aling Beth Santos, ngunit hindi laging patas ang buhay. Minsan ginagawa natin ang tama dahil iyon ang tama, hindi dahil bibigyan tayo ng gantimpala. Humanga si Cardo sa karunungan at dignidad ni Aling Beth Santos sa harap ng hindi patas na kalagayan. Paano kung gusto kong baguhin iyon? Tanong niya. Paano kung gusto kong opisyal na kilalanin ang iyong trabaho kay Marco? Tiningnan siya ni Aling Beth Santos nang may kuryosidad. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, marahil ay panahon na para tumigil ka na bilang isang kasambahay na impormal na tumutulong sa isang batang may autism at magsimulang maging opisyal na kung ano ka na. Isang eksperto sa pag-unlad ng bata. Nanatiling tahimik si Aling Beth Santos, hindi lubos na naiintindihan kung saan patungo si Cardo. Nag-aalok ako ng bagong kontrata, sabi ni Cardo. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang espesyalistang tagapag-alaga at developmental therapist ni Marco na may sweldong naaayon sa iyong edukasyon at karanasan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Beth Santos. Sir Cardo, wala po akong formal na sertifikasyon sa therapy, ngunit mayroon kang resulta, putol ni Cardo. May praktikal kang karanasan, may tiwala ka ni Marco, at may kaalaman ka na hindi kayang tapatan ng mga sertipikadong propesyonal. Para sa akin, iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. Ang alok ay napakadi inaasahan, kaya't nawalan ng imik si Aling Beth Santos. Gaano po kalaki ang sweldo? Tanong niya sa wakas. PHP, 28 labing kada buwan para sa simula, sabi ni Cardo na may taunang pagsusuri batay sa pag-unlad ni Marco at mga benepisyo sa kalusugan para sa iyo at kay Mayumi. Nagsimulang umiyak si Aling Beth Santos. Hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan at kawalang paniwala. PHP 28,000, higit pa sa kanyang pinangarap mula nang mawala ang kanyang karera sa musika. Bakit po? Tanong niya sa pagitan ng luha. Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil ngayon natutunan ko na ang tunay na halaga ay walang kinalaman sa pera, sagot ni Cardo. Ito ay tungkol sa epekto, tungkol sa pagmamalasakit, tungkol sa dedikasyon. May epekto ka sa buhay ng aking anak sa paraan na hindi kayang gawin ng daan-daang milyon. Iyon ay nararapat kilalanin. Napansin ni Marco na emosyonal si Aling Beth Santos, lumapit at hinaplos ng marahan ang kanyang mukha, gumawa ng nakakaaliw na tunog. Ang kanilang koneksyon ay napaka-natural at malalim, kaya't nakaramdam si Cardo ng emosyon na tumagos. May isang kondisyon, sabi ni Cardo. Tiningnan siya ni Aling Beth Santos ng may pag-aalala. Kailangan mong ituro sa akin ang lahat ng alam mo tungkol kay Marco. Gusto kong maging aktibong bahagi sa kanyang pagunlad. Hindi lamang isang ama na nagbabayad ng mga bill. Ngumiti si Aling Beth Santos sa pagitan ng luha. Isang karangalan po, Sir Cardo. At isa pa, patuloy ni Cardo,
Kailangan ni Mayumi ng mas mahusay na paaralan. Sa PHP 28,000, maaari mong bayaran ang isa sa pinakamagandang pribadong paaralan sa Maynila. Gusto kong magkaroon siya ng lahat ng pagkakataon na nararapat sa kanyang katalinuhan. Mas lumakas ang iyak ni Aling Beth Santos ngayon. Sir Cardo, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Hindi na kailangan ng pasasalamat, sabi ni Cardo. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Aalagaan mo ang aking anak ng mas mahusay kaysa sa alam ko. Sa sandaling iyon, may nangyaring pambihira. Naglakad si Marco patungo kay Cardo. Tiningnan siya sa mata nang may mas matinding focus kaysa sa kanyang ipinakita at inabot ang kanyang maliit na kamay. Naluha si Cardo sa paghawak sa kamay ng kanyang anak. Pagkatapos, gumawa si Marco ng mahinang tunog na halos parang, "Papa." Sinabi niya, "Papa?" Tanong ni Cardo, halos hindi na makontrol ang emosyon. "Sinabi po," kumpirma ni Aling Beth Santos, nakangiti. "Sa palagay ko po, sa wakas ay nararamdaman niyang mayroon siyang amang naroroon." Niyakap ni Cardo si Marco sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang bata ay hindi lumayo tulad ng dati. Sa halip, kumalma siya sa yakap ng kanyang ama, na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. "Aling Beth," sabi ni Cardo, yakap pa rin si Marco. "May isa pang bagay akong gustong ialok." "Ano po?" "Gusto kong bumalik ka sa pagtugtog ng piano ng propesyonal." Tiningnan siya ni Aling Beth Santos nang may pagkalito. "Ibig kong sabihin, mayroon akong mga koneksyon sa kultural na mundo ng Maynila. Kilala ko ang direktor ng Cultural Center of the Philippines. May mga kaibigan akong nag-oorganisa ng mga classical music event. Maari kong buksan ang mga pinto na sarado para sa iyo dahil sa kalagayan ng buhay." Ang alok ay napakadi inaasahan, kaya't hindi nag-react si Aling Beth Santos. "Hindi ibig sabihin na iwanan mo si Marco," mabilis na paliwanag ni Cardo. "Ang ibig kong sabihin, maaari mong magkaroon ang pareho. Maaari kang maging espesyalistang tagapag-alaga sa araw at bumalik sa entablado sa gabi. Si Mayumi ay sapat na ang edad upang maintindihan, at sisiguraduhin kong mayroon kang lahat ng flexibility na kailangan." "Sir Cardo," sabi ni Aling Beth Santos, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 15 taon na po akong hindi tumutugtog ng propesyonal. Ngunit ang iyong mga daliri ay naalala pa," sabi ni Cardo, nakatingin sa piano, "at ang iyong puso ay hindi kailanman nakalimot. Nakita ko iyon ngayon nang tumugtog ka ng Chopin. Hindi lamang perpektong teknik, ito ay purong sining." Tiningnan ni Aling Beth Santos ang piano na parabang nakikita niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. "Pag-isipan mo," sabi ni Cardo. "Hindi kailangan magpasya ngayon, ngunit gusto kong malaman mo na mayroong pagkakataon kung gusto mo." Gumawa si Marco ng tunog at itinuro ang piano, na parabang hinihikayat niya si Aling Beth Santos na tumugtog. "Sa palagay ko, may gustong makarinig ng musika dito," sabi ni Cardo, ngumiti sa kanyang anak. Naglakad si Aling Beth Santos patungo sa piano, pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari sa loob ng nakaraang 1 oras. Umupo siya sa harap ng mga tuts at nagsimulang tumugtog ng Clair de Lune ni Debussy. Agad na lumapit si Marco at umupo sa sahig sa tabi ng piano tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay sumali si Cardo sa kanya. Ama at anak na magkatabi na nakaupo sa marmol na sahig ng marangyang sala. Nakikinig kay Aling Beth Santos na nagbabago sa bahay sa isang lugar na puno ng kagandahan at emosyon. Tiningnan ni Cardo si Marco at napagtanto sa kauna-unahang pagkakataon na tunay niyang nakikita ang kanyang anak hindi bilang isang problema na kailangang ayusin o isang responsibilidad na kailangang ipasa, kundi bilang isang natatangi at mahalagang individual na nararapat sa walang kondisyong pagmamahal. Nang matapos ang musika, tiningnan ni Marco si Cardo at ngumiti, isang taos pusong ngiti, puno ng pagmamahal at tiwala. "Papa," sabi ni Marco nang malinaw na nagulat sa lahat. Naramdaman ni Cardo ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha. "Oo, anak, narito si Papa at hindi na muling aalis."
Pinagmasdan ni Aling Beth Santos ang tanawin mula sa piano. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, hindi lamang para sa pagbabago na kanyang nasaksihan sa pagitan ng ama at anak, kundi para sa nabagong pag-asa sa kanyang sariling buhay. Sir Cardo, Ania, maaari po akong magtanong ng huling bagay. Oo, siyempre. Ano ang nagbago? Ano ang nagpabago sa inyo upang makita ang lahat sa ibang paraan ngayon? Nag-isip sandali si Cardo, nakatingin kay Marco sa kanyang yakap. Ang piano na sa wakas ay may layunin, sabi niya. Ang pambihirang babae na matagal nang hindi nakikita sa kanyang bahay sa loob ng 3 taon. Napagtanto ko na nagtatayo ako ng isang walang laman na imperyo, aniya sa wakas. Mayroon ang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit nawawala ang lahat ng tunay na mahalaga. Ngayon, ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa pagmamahal na iyong ibinibigay at natatanggap. Tumawa si Marco. Isang dalisay at masayang tunog na pumuno sa bahay ng kaligayahan na hindi alam ni Cardo na posible. At napagtanto ko, patuloy ni Cardo, na sa loob ng 3 taon ay mayroon akong 2 pambihirang tao sa aking bahay, ikaw at si Marco, at ako ay masyadong bulag upang makita. Ngayon, nagpasya akong imulat ang aking mga mata. Ngumiti si Aling Beth Santos, sa wakas ay naniniwala sa tapat na pagbabago ni Cardo. Kaya, bukas, sisimulan natin ang isang bagong yugto? Tanong niya. Bukas, sisimulan natin ang isang bagong buhay. Pagtatama ni Cardo, isang buhay kung saan si Marco ay may amang naroroon. Si Marco, na parabang naiintindihan ng pag-uusap, ay lumapit kay Cardo at umakyat sa kanyang kandungan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Cardo ang perpektong bigat ng kanyang anak sa kanyang yakap at napagtanto na walang anuman sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa sandaling iyon. Papa, dito, sabi ni Marco nang malinaw na nagulat sa lahat. Oo anak, sagot ni Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Narito si Papa. Pinagmasdan ni Aling Beth Santos ang tanawin ng may luha ng kagalakan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasakripisyo ng sarili niyang mga pangarap para alagaan ang iba, sa wakas ay nakita niya ang posibilidad ng isang kinabukasan kung saan ang lahat ay maaaring maging masaya. Sir Cardo, Ania, maaari po ba akong magtanong ng huling bagay? Oo, siyempre. Ano ang nagbago? Ano ang nagpabago sa inyo upang makita ang lahat sa ibang paraan ngayon? Nag-isip sandali si Cardo, nakatingin kay Marco sa kanyang yakap. Ang piano na sa wakas ay may layunin, ang pambihirang babae na matagal nang hindi nakikita sa kanyang bahay sa loob ng 3 taon. Napagtanto ko na nagtatayo ako ng isang walang laman na imperyo, aniya sa wakas. Mayroon ang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit nawawala ang lahat ng tunay na mahalaga. Ngayon, ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa pagmamahal na iyong ibinibigay at natatanggap. Tumawa si Marco. Isang dalisay at masayang tunog na pumuno sa bahay ng kaligayahan na hindi alam ni Cardo na posible. At napagtanto ko, patuloy ni Cardo, na sa loob ng 3 taon ay mayroon akong 2 pambihirang tao sa aking bahay, ikaw at si Marco, at ako ay masyadong bulag upang makita. Ngayon, nagpasya akong imulat ang aking mga mata. Ngumiti si Aling Beth Santos. Sa wakas ay naniniwala sa tapat na pagbabago ni Cardo. Kaya, bukas, sisimulan natin ang isang bagong yugto? Tanong niya. Bukas, sisimulan natin ang isang bagong buhay, pagtatama ni Cardo. Isang buhay kung saan si Marco ay may amang naroroon.